Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa araw ng February 28, 2026. Sa pagbubukas ng umagang ito ng February 28, mararamdaman mo ang isang kakaibang bigat at seryosong enerhiya na nagtutulak sa iyo na ayusin ang bawat aspeto ng iyong buhay mula sa pinakamaliit na detalye hanggang sa malalaking plano para sa iyong kinabukasan. Ang mga planeta sa araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng isang matibay na pundasyon upang harapin ang mga responsibilidad na matagal mo nang pinaghahandaan. Kaya naman mainam na gamitin ang oras na ito upang ipakita ang iyong disiplina at ang iyong hindi matatawarang tiyaga sa pag-abot ng iyong mga mitiin. Huwag mong hayaan na ang mga panandaliang hadlang ay sumira sa iyong konsentrasyon dahil ang iyong kakayahang manatiling matatag sa gitna ng pagsubok ay ang iyong pinakamalakas na sandata upang makamit ang tagumpay na inilaan para sa iyong pagsusumikap. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon upang patunayan ang iyong galing sa pamamahala at ang iyong husay sa paggawa ng mga desisyong pamatagalan na makakatulong sa paglago ng iyong organisasyon. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pagtutok sa mga layunin at ang iyong pagiging maingat sa bawat hakbang na iyong ginagawa, na magresulta sa isang mas mataas na antas ng tiwala at posibleng bagong katungkulan na magdadala sa iyo sa rurok ng iyong propesyon. Gamitin ang iyong talino upang bumuo ng mga sistemang magpapataas ng kalidad ng inyong gawa, dahil ang iyong mabusising pananaw ay sadyang kailangan upang mapaganda ang kinalabasan ng inyong mga pinaghihirapang proyekto at mithiin sa kasalukuyang panahon. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga ari-arian at ang pagpapatupad ng isang mas mahigpit na budget upang masiguro na ang iyong yaman ay ligtas mula sa anumang banta ng kawalan ng katiyakan sa merkado. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na investment o pagbili ng mga bagay na may tunay na halaga sa hinaharap. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento ng may matalas na isipan upang maiwasan ang anumang pagkakamali na dulot ng pagmamadali. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang paglalaan ng pondo para sa iyong mga pangangailangan sa pagtanda ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Kaya manatiling disiplinado at huwag magpadala sa mga tukso ng materyalismo na wala namang malaking ambag sa iyong seguridad. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matatag na harmonya, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na may sapat na respeto at pagkilala sa iyong mga pagsisikap para sa ikabubuti ng inyong pagsasama sa mahabang panahon. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng iyong mga obligasyon at ang pagbibigay ng suporta sa mga pangarap ng iyong kapareha ay lalong magpapatibay sa inyong ugnayan, dahil mas pinahahalagahan mo ngayon ang gawa kaysa sa mga salita lamang. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong seryosong aura at ang iyong pagiging maaasahan ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may matatag na prinsipyo at busilak na puso, kaya manatiling bukas ang iyong isipan. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong mga tuhod, buto, at ngipin na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong walang humpay na pagtatrabaho at pagkilos sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na calcium at nutrisyon mula sa mga natural na pagkain, kaya iwasan ang pagkain ng mga pagkain kulang sa sustansya upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat galaw na iyong gagawin. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong nagpapatatag ng iyong katawan gaya ng pagbubuhat ng timbang o paglalakad ng mabilis ay makakatulong upang mailabas ang mga tensyon sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapatagal sa iyong focus. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matatag na gabay at tagapayo ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga problemang nangangailangan ng praktikal na solusyon at mahinahong kaisipan mula sa isang taong may sapat na karanasan. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa isang sensitibong desisyon sa kanilang karera. At ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita nila ang tamang landas na dapat nilang tahakin ng may katuwiran. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng ideya ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang personalidad. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa arkitektura, disenyo, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa estruktura at kaayusan ng iyong kapaligiran na ginagalawan. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan,
Bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang dangal at kalidad ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ang pagbuo ng isang bagay na matibay at kapaki-pakinabang ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan, kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga usaping tradisyonal o mga plano sa bahay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng tahanan, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga planong pangpamilya ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abalang schedule. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig ng may sapat na pag-unawa, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng bahay ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo. Ang iyong intuisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga sa iyong piniling larangan. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at komportable ang iyong workspace, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa disiplina at kaayusan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ay humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa kasaysayan, agham, o pamamahala ng mga tao. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang disiplinadong individual na may integridad. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong kapayapaan. Iwasan ang pagiging masyadong pesimistiko sa mga mungkahi ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao na kailangan mo sa araw na ito. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga para sa iyong pag-unlad bilang tao. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mithiin nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap na taon. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng oras at pagkakataon na iyong kakaharapin. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa mga susunod na taon ng iyong buhay. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagkain ng masustansyang hapunan o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pahinga. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip.
Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa susunod na buwan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na seguridad ay matatagpuan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong material na tagumpay at ng iyong panloob na kapayapaan na walang anumang katumbas na halaga sa mundo. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 4, 8, at 22. Ang iyong maswerteng kulay ay madilim na kulay abo o itim na sumisimbolo sa lakas at otoridad. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aayos ng iyong mga dokumentong pampinansyal, ang paggawa ng listahan ng mga layunin para sa susunod na buwan, o ang simpleng pag-upo ng tahimik upang pagnilayan ang iyong mga narating na tagumpay sa gitna ng mga hamon.